COMELEC Chairman George Erwin Garcia nag-ikot sa mga registration anywhere, anytime site. Si JM Pineda sa Detalye Live. JM. Dayan, personal ngang inikot ngayong umaga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang isa sa mga special registration anywhere, anytime program site dito sa LRT2 Recto Station. Kabilang mga transport hub sa mga nilagyan ng komisyon ng registration site para mailapit ito sa mga Pilipino. Alas 6 pa lang ng umaga, tumatanggap na ng mga magpaparehistro ang registration site na ito sa Recto Station ng LRT2. Kasama kasi sa mga Special Registration Anywhere Anytime Program o SRAP site ang terminal kung saan target ng Commission on Election na mas madaling makapagparehistro ang mga Pilipino. Ang mga matataong lugar gaya ng transport hubs o terminal, mga mall at mga call center buildings ang nilagyan ng COMELEC ng registration site. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala nang dahilan ng mga tao para hindi makapag-rehistro dahil mismong COMELEC na mismo ang magpapalapit o naglalapit ito sa kanila. Simula pa noong August 1, marami na ang nagparehistro sa mga SRAP sites, lalo na daw ang mga kabataan na nakatira sa mga probinsya. Pero nandito ngayon sa Maynila para makapagtrabaho o mag-aral. Magtatagal ang mga special registration sites na ito hanggang sa August 7 para may oras pa ang COMELEC na maipasa ang mga forms sa kanilang local COMELEC sites. Pero paglilinaw nila na hanggang August 10 pa naman daw ang voters registration sa buong Pilipinas. Sa uling datos ng COMELEC, umaabot ng umano sa 200,000 ang mga nagparehistro simula nang magbukas ang voters registration. Isipin niyo po, sa halip na uuwi ang mga kababayan natin na lagi nangyayari natin, ang mga security guards, ang mga sales ladies sa mall, ang ating mga kababayan na titinda sa mga palengke, wala na silang pagkakataon pa makapagparehistro. At least yung registration anywhere, anytime natin, pwede nilang masamantala na sila ay makapagparehistro. Ibig sabihin, mas pinapadali natin ang proseso. Ganun naman talaga dapat. Kaya nakausap na nga rin ng COMELEC ang opisina ni Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabi nga na rin sa kanila na sa August 12, posibleng pirmahan ng Pangulo ang batas na magpapaliban dito sa PSKE. Pero sa kabila niyan, itong registration daw na ito ay tuloy-tuloy pa rin hanggang August 10, pati na rin ang kanilang paghahanda. Balik sa'yo, Dea. Alright, JM, sa mga gustong humabol, magparehistro dyan sa site na yan, ano yung mga kailangan nilang dokumentong dalhin, JM? Kaya sa ngayon, kailangan lang nilang dalhin dito sa registration sites ay itong ilang mga fill-out forms na kailangan, pati na rin yung mga ID na kinakailangan. Pero sa ngayon nga, titignan natin yung national ID. Ayan, ito nandito, postal ID or person with disability ID card, student ID, senior citizen ID, LTO driver's license, NBI clearance, Philippine passport, SSS, or IBP card, or mga PRC cards, or any government issue IDs. Ito yung mga valid IDs documents na pwede nilang ipakita o dalhin dito sa mismong registration site sa mga matataong lugar. Ayan. Oras yung bukas, yung site na yan, JM? JM? Ayan. Hanggang anong oras bukas yung site dyan, JM, para makapagparehistro sila at makahabol? Dayan, ngayong umaga nga nagbukas na ito ng alas 6 ng umaga at magtatapos ito hanggang mamayang hapon, mga bandang alas 5 dahil tanging mga COMELEC officers lamang yung nandito at kakaunti lamang yung tauhan nila kaya limitado lang din hanggang alas 5 yung kanilang pagbubukas. Dayan. Right, well, maraming salamat, JM Pineda.